kapatid, ay darako sa pagkabuhay na maguli. Kanina, mapapansin po ninyo mga tao ay sumalubong sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo because according to their belief, ang araw na ito ang araw ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang tayo mga kapatid, tandaan po natin, Jesus ay namatay siya ng once, He was buried once, and He was resurrected once. Hallelujah. Hindi tuwing mahal na araw, ipinapako ang Panginoon, pinapatay, inililibing, at nabubuhay na maguli. Praise the Lord. At makikita po natin na maraming mga nagpenitensya because they thought of themselves na kapag sila ay nagpenitensya, mapapawasan ang kanilang kasalanan. Remember mga kapatid, sabi ko nga, nag-uusap-usap kami, if they want to imitate Christ, si Kristo po ay hindi po siya pumapalo ng kanyang sarili as what we saw sa mga nagpipenitensya. Sila po yung pumapalo sa sarili. Ang sa Bible times, iba po ang pumapalo kay Jesus. At ang pamalo na hindi po kawayan na inayos, kundi iyon po ang mga dulo po nun ay matatalas na buto at matatalas na bakal na kapag hinagupit yun, nagdadala po ng laman po yun. So, if they want to imitate Christ, and then sabi ko, ang mga nagpapapako, kasi dito sa may nagpapapako, every year nagpapapako, si Jesus hindi po ibinaba sa krus na buhay. Ibinaba po siya ng patay. If they imitate Jesus Christ in crucifixion, tiyakin sana nung nagpapapako na pagbaba niya, patay siya. Kasi actually mga kapatid, to tell you frankly, no one, walang pwedeng makatugaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Because Jesus alone ang makakagawa ng mga bagay na yan. Amen? Praise the Lord. Pero ang ating pag-aaralan is not His sacrifice on the cross, is not His death on the cross, but His resurrection. Kasi napakahalaga kanina sa ating pong Things to Ponder, ang ating pinag-aralan ay bakit ni Jesus sa ating na mga mananampalataya. We will talk about the importance ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Before tayo ay makinig, let us declare first na mga positibong bagay. Tandaan po natin mga kapatid na kahapon noong 27, 28, 29 we were in Baguio for times of refreshing. Praise God, lahat ng mga dinideklara, nagpatuto sila na lahat ng mga dinideklara nila ay nag-manifest. Yung sinasabi natin, brand new car, house, in-lot, mansion, fully furnished, it happened. Kaya nagpapasalamat ang mga pastor because at the beginning, they do not believe, pero later, it manifested sa buhay nila. Amen? Kaya mga kapatid, nasa sayo kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng deklarasyon. Okay, tayong lahat with faith, with boldness and confidence. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Sabi malakas dyan, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. Sabi mo, I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, my study is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Lagi natin tandaan, we do not deny the fact that in the world, sometimes, not all the times, nakakaranas tayo ng sakit, pangangailangan, kakulangan. Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, our God is able to make all bad things beautiful. Ang Diyos na sinasamba mo, kaya niyang pagandahin ang mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Tama ba? Praise God. Hallelujah. Sabi nga mga kapatid, siya ang lahat-lahat sa atin. If you need healing, Jesus is our healer. If you need provision, Jesus Christ is our provider. So whatever you need, si Jesus ang katugunan. Amen? Okay, without further ado, again mga kapatid,
the importance of Christ's resurrection. Gaano ba talaga kahalaga ito sa buhay ng mga born again, Kristiyano at mga mananampalataya at anak ng Diyos? Sabi po ng 1 Corinthians 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang wika ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto, una sa lahat. Sinagulitan ko ang una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Maganda sa English para mabasa natin. For what I received, I passed on to you as of first importance. Nandun lumabas ang salitang importance, that Christ died for our sins according to the Scripture. Kaya sabi ni Pablo, yung aking tinanggap, ang aking namang ibinibigay sa inyo, una sa lahat, the importance, praise God. Kasi mahalaga po natin, sabi ko nga, if you know, praise God, nang tinatawag, if you know your priority, hindi ka mahihirapan mamili. Parang ganito lang po, anong priority mo? Ang Diyos o pag-aaral? Praise God. You can answer if you know your priority. Tama ba? Amen. Praise God. Asawa o ang Diyos? Trabaho o ang Diyos? So madali mga kapatid, mamili if you know your priority. Kaya minsan ang iba, they are struggling in choosing kung alin ang uunahin, which of which, because they do not really know what is their priority. Pero pag alam mo na ang prioridad mo ang Diyos, alam mo na ang sagot. Pamilya o ang Diyos? Diyos. Trabaho o ang Diyos? Diyos. Ay pag-aaral o ang Diyos? Diyos, mga kapatid. Because para makita mo natin na we can do nothing apart from God. Lagi natin tandaan. So ngayon, balik tayo. Sabi ni Pablo, kung anong aking tinanggap, ang siya kong ibinibigay sa inyo, or una sa lahat, kahalagahan. So tingnan po natin ang importance, mga kapatid. Sige, next slide. Sabi po dito, importance, una siya. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God foremost, or tinatawag natin priority, at saka yung tinatawag natin valuable. Lahat ng bagay na yan ay nagpapaunawa ng tinatawag natin important. Amen? Amen. At bago ko matapos, ang salitang priority has always time. Hindi pwedeng prioridad mo ang Diyos na wala kang time. Amen? Hallelujah. Okay, patuloy natin. Basa lang po tayo. Tinutuloy-tuloy natin ang pagbasa sa 1 Corinthians 15. Ngayon, sabi niya, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, sabi ni Pablo, ang Ebanghelyo. Sabi nga po natin, Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, yan po yung gospel. Yan po ang good news, good tidings. Na sa inyo'y ating ipinangaral, na inyo namang tinanggap. Anong ginawa ng mga mananampalataya sa Korinto? Di-receive. Sabi nga po natin, receive. Na siya naman ninyong pinananatilihan. Hindi lamang tinanggap, pinananatilihan. At hindi pa yan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung may matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ano yung salita? Ebanghelyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Bago tayo magano sa English, sabi niya, now brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. If you hold firmly to the word I preached to you, otherwise, you have believed in vain. Tingnan po natin, yung gospel, sinasampalatayanan. Ang sinasampalatayanan, gospel, sa tatlong bagay. Kailangan tanggapin. Tama? Tapos pangalawa, sige, next slide. Panatilihan. Pangatlo, ano dapat? Panghawakan. Tingin kayo sa akin. Bigyan natin ng kulay para maintindihan mo ninyo. Paano natin tatanggapin? Sabi ng Bible, you are blessed. Tanggap mo ba na pinagpahalakan ni Lord? Amen! Kasi lalo na pag wala kang pera, hindi mo tanggap na blessed ka. Tama?
Hiramin ko po ang attention para magkaintindihan tayo. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos, pinagpala ka. Tanggap niyo ba na pinagpala kayo? Amen. Tanggap niyo ba ang salitang pinagpala kahit wala kang pera? Amen. Tanggap niyo ba ang salitang pinagpala kahit wala kang makain? Amen. Kasi ang akala ng iba, pag sinabing pinagpala, sa aspeto lamang at larangan ng pera. Pero mga kapatid, pwede kang pinagpala sa talino, pinagpala sa kagandahan, pinagpala sa kalusugan, at mas maganda naman, pinagpala ka rin financially, di ba, Sister Joy? Hallelujah, praise God. Pero, isa man doon sa aspeto ng ating buhay, hindi pwede na hindi ka isa man doon ang pinagpala ng Panginoon. Yes, as of now, wala kang pera, but you can be prosperous physically. Wala kang sakit, wala kang karamdaman, wala kang sakit, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi dito, receive. So ngayon, tinanggap mo na ikaw ay blessed. Tama? Ano gagawin mo doon sa tinanggap mo? Pananatilihan mo. Praise God. Hallelujah. Kailangan tayuan mo. Praise God. Na pag sinabing blessed ka, kahit anumang sitwasyon mayroon ka, may pagsubok ka na mabigat, you are in a deepest moment in your life still, naniniwala ka that you are blessed. Tinatayuan mo. Amen? And then pagkatapos, hold firmly, pinanghahawakan mo na sa anumang sitwasyon, praise God, na sabi mo, Lord, sabi mo, blessed ako. Sabi mo, Lord, blessed ako. Have you remember yung pinatutok ko sa inyo, yung babae may goiter? Natandaan niyo po yung babae may goiter, she prayed to God. And then the instruction of the Lord to her, sabi niya, magkakaroon ng krusada sa iyong lugar, magpa-lay hands ka sa pastor, and then you will be healed. So, ang ginawa nito, naghintay ang babae na kung kailan magkakaroon ng krusada. Nagkaroon ng krusada, at habang sila yung nag-aayos at nag-fix ng stage, pinuntahan niya ang pastor. Sabi niya, Pastor, instruction sa akin ng Lord, magpa-pray over ako sa iyo, and then I will be healed. So, ang pastor naman, walang alinlangan, pinatong niya ang kanyang kamay, I declare in Jesus' name that you are healed. So, ang babae ngayon, tinanggap na healed na siya. Hallelujah. So, ngayon, anong ginawa? Pag-uwi niya natin para ang goiter. Pero ang kanyang paniniwala, magaling na siya. Ngayon, dumating siya sa kanyang bahay, sabi ng kanyang mga anak, Ma, akala ko pag i-pray over ka, magaling ka na. Ikaw ay gagaling. Sabi ng nanay, anak, magaling na ang inyong nanay. But ang kanyang mga anak, cannot believe kasi nakikita nila ang goiter is still there. Pero ang nanay, tinayuan. Ang kanyang pinanghawakan, tinanggap na siya ay magaling. Then praise God, day after day, sinasabi niya, Lord, you promised me na papagalingin mo ako. You promised me, she hold firmly doon sa sinabi ng Lord. Then after days, mga kapatid, nag-toothbrush siya. Pag-toothbrush niya, lumalabas mga bubo-bubo na dugo. And then she thought of herself na ang kanya, mga lumalabas na dugo, ay parang nasugat lang ang kanyang gilagid. Pero naano siya doon na curious, or bakit buo, sobra naman malalaki. Praise God, not knowing, nung manalamin siya, nakita niya ang kanyang sarili, wala na ang goiter. Wala taong usap. Hallelujah. Even though wala pang manifestation, stand. Panghawakan mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. So tanggapin mo na pinagpala ka, tayuan mo na pinagpala ka, at panghawakan mo na pinagpala ka. Amen? Praise God. Kasi ang mahirap ang iba, naniniwala sila blessed, pero pag dumarating na sila sa mga pagsubok, nakakalimutan nila na sila po ay pinagpala. Okay, sige po. Next slide. Are you blessed today? Amen. Sabi ng 1 Corinthians, itutuloy lang natin ang basa, 3 hanggang 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay. Sabi natin namatay. Dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling nabuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Next slide, praise the Lord. For what I received, I passed on to you. You as of my first importance. Sabi po, that Christ died for our sins. Take note sa salitang died. According to the scripture, that He was buried. Sabi niya that He was raised on the third day according to the scriptures.
tingnan po ninyo, si Kristo, laging 2 beses binanggit ang according to the Scriptures. According to the Scriptures. Ang tinutukoy dyan, si Jesus. Kasi ang laman ng Bible, from Old Testament hanggang New Testament, was Jesus. Tama? The Old Testament ay lahat propesiya kay Jesus. Sa Bagong Tipan ay fulfillment patungkol kay Jesus. Take note the word died, buried, and raised. Okay, next slide. Hallelujah. First, died, namatay, buried, inilibing, raised, muling binuhay. So that is the gospel. Jesus died, Jesus buried, and Jesus raised. Take note ha, take note, sabi ko pagkatapos ng anniversary, mag-a-outing po tayo. Praise God. Para ma-treat natin yung ating mga kapatiran. Makapag-refresh naman. Kasi alam ko sa anniversary pagod. Si Mikaela nga, sobrang pagod na yan sa pag-prepare sa anniversary. Kasi ang mabait ng mga mananayaw. Seryoso sila. Hindi sila nanunod ng kwet. Hindi sila nagingilitian. Hindi sila naguhumbakan. Alam niyo po, it is hard for Mika. Maniwala kayo, it is hard for her. Bakit hindi mo alam na habang nagpa-practice, paano maaayos kung sinasabayan ng joke? Hallelujah! Kasi kilala namin dito yung mga joker dito, Mikaela, di ba? Pinag-usapan namin, alam namin kung sino yung mga nanunod ng puwet. Dapat maging seryoso kayo sa trabaho natin, tama? Kasi it is not hard for, may trabaho yan. Kung pwede nga lang lumipat yan para i-practice kayo, gagawin ni Mika eh. Tapos dito nagpa-practice kayo, ginagawa nyo lang joke-joke. Mag-mature tayo, tama? Yeah. Kaya naiintindihan ko ang anniversary, bago mag-anniversary, a lot of preparation. And we all tired. Kaya sabi ko, pag after that, maligo tayo. Yeah. Para mawala naman ang pagod. Praise the Lord. Hallelujah. At bakit ko nabanggit? Kasi may magbabautismo na po tayo. Ang bautismo kasi symbolizes yan that we were died with Jesus Christ, that we were buried with Christ, that we were raised with Christ. Amen? Amen. Are you here? Amen. Kaya pag ikaw binautismohan, inilibing na ang dati mong pagkatao. At ikaw ay inilibing, tapos namatay ka na sa dating pagkatao. Actually, mga kapatid, yung salitang died, napakahalaga sa mga Kristiyano. Amen? Hallelujah. Kailangan pag Kristiyano kayo, manhid na kayo, wala nang pakiramdam. May patay bang nakakaramdam pa? Tama ba, Sister Joy? Ngayon, tingin kayo, kapag medyo kinukrek kayo ni Pastor, at medyo nagdadamdam kayo, buhay na buhay pa ang sarili ninyo. Buhay na buhay pa. Kasi pag ikaw ay totoong Kristiyano, patay na ang dati mo, wala ka nang nararamdaman. Tama ba? Kasi ito sa church, ang nagiging problema, mga maramdamin. Hindi naman pinapakinggan. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, drum, ang gagawin po ng drum, may post yan. May post. Hallelujah. Okay, may instruction. Maya-maya, wala na naman. Di ba? Ganun katindi. Ngayon, siyempre, ikukorek ko. Ngayon, magdadamdam. Hindi ko kaya yan. Hindi na ako tutugtog. Praise the Lord. Hindi ganun ang mga Kristiyano. If you are died, o if you die for yourself, wala ka ng pakiramdam. Bakit? Dating pagkatao, wala na yung dating kung ang ating mga pagkakakilala ay mga masasamang tao. Pag tayo ay inilibing na ang dating pagkatao. Pagbangon mo sa tubig, erase, ikaw yung maligburan into a new life. Sana yung mga babautismuhan, mababait na ng gusto pag nabautismuhan. Amen? Amen? Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. Sige po, binabasa lang ng first. So 5 hanggang 8 naman tayo. At siya'y napakita kay Cephas, at saka sa 12, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Yung ibig sabihin na hanggang ngayon, nung panahon ng mga Korinto pa lang, praise God, hanggang ngayon datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Okay, 7, sabi niya, sapagkat napakita kay Santiago at sa lahat ng mga apostol
At sa kahuli-hulihan, tulad ng isang ipinanganak, sa di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin kay Paul. Sa English, tingnan po natin, that He was buried, that He was raised on the third day according... Asa na tayo? Sige, next slide. Doon po tayo sa 15:7. Praise God. Then He appeared to James, then to all apostles, and last of all, He appeared to me also. Verse 5 muna. Asa na tayo? Ang gulo natin, ha? Sige. That He was buried, asa na tayo? 5, 6. 6, after that, sige, balik dyan. That He was buried, that He was raised on the third day according to the Scripture, and that He appeared to Peter, and then to the 12. After that, He appeared to the more than 500 of the brothers of the same time, most of whom are still living, sabi niya, though some have fallen asleep. Sabi po, then He appeared to James, then to all apostles, and last of all, He appeared to me also as to one abnormally born. So, ang huling pinagpakita ni Lord sa kanyang pagkabuhay na maguliwas, po, tingnan po natin. Hallelujah. Yan po ang appearance ng ating Panginoon. Una, nagpakita siya kay Maria Magdalena. Pangalawa, mga babae sa libingan. Pangatlo, naglalakbay sa daan ng Emmaus. Pang-apat, 10 disipulo na nakasarang pinto, yung lumusot si Jesus sa pintuan. Tapos 11 disipulo kasama si Tomas, kasi patay na dyan si Judas, kaya 11 na lang. 7 disipulo na nangingisda. 7 po yun, nung nandun sila sa baybayin. 11 disipulo na nasa bundok at nagpakita sa 500 na tao. At sa 7, lahat ng mga disipulo. Ibig sabihin, pag lahat ng mga disipulo, hindi lang 500, hindi lang 1,000, lahat ng disipulo. Sa mga disipulong nasa Jerusalem, mga saksi sa pag-akyat ni Jesus sa langit, at maghuli ay kay Pablo. So in other words, sa dami ng mga nakapagsaksi sa pagkabuhay na maghuli ni Jesus, totoo na si Jesus ay nabuhay na maghuli. Sabi mo, totoo. Okay, next. Praise the Lord. 1 Corinthians 15:11-13, maging ako, sabi niya, ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinapangaral at gayon ang inyong sinasampalatayanan. Kung si Kristo nga'y ipinapangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, ito ang tanong ni Pablo, bakit ang ilan? Sino kaya ang ilan na yan? Mamaya makikita po ninyo, sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguling ng mga patay. Dapat kung walang pagkabuhay na maguling ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Sabi niya, sabi niya, then, it was I or they. This is what we preach and this is what you believe. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. So may mga tao na hindi naniniwala sa pagkabuhay ng mga maghuli ng ating Panginoon. Sino ito? Tingnan natin. Next slide. The Sadducees and the Pharisees did not believe in the resurrection of Jesus Christ. Ang hindi naniniwala, mga Sadduceo at Pariseo, na si Jesus ay muling binuhay sa mga patay. Kaya matalino si Pablo Sabi niya, kung hindi binuhay si Jesus, o kung walang pagkabuhay na maguli, sabi niya, bakit si Jesus binuhay o bakit nabuhay ang ating Panginoon Jesus? Sabi mo nga, Jesus is risen. Sige, lakasan natin. Sabi natin, Jesus is risen. Amen? Okay, tingnan po natin. Unang punto, 3 lang po ito. Sabi niya, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Sige, next slide. And if Christ has not been raised, our preaching, sabi nga po natin, preaching is useless, and so is your faith. Sabi ni Pablo, kung hindi nabuhay na si Jesus, walang kwenta yung pangangaral ng mga propeta, ng mga apostol, at sa panahon natin ngayon mga pastor. In vain ang lahat. Kaya lang, tingin kayo sa akin,
inabuhay si Jesus sa mga patay. In other words, makabuluhan ang ating pangangaral. Amen? Okay, first point, praise God, Christ's resurrection affirm our preaching. Amen? Kaya pag may nangangaral, pinapatunayan yan at yan po ay binabagapan ng salita ng Diyos. Pinapangaral namin na si Jesus ang ating tagapagligtas. Pinapangaral natin na si Jesus ang ating healer. Pinapangaral natin na si Jesus ang ating provider. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. Kaya tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Okay, next. Pangalawa po, praise God. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, doon na lang po tayo sa highlighted. Hindi pa ako tapos praise God, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Ano ang binanggit? Sabi nga ninyo, pananampalataya. Hallelujah, praise God. In English, basa tayo, sabi nga ni Christ has not been raised, so is your faith also is useless. Walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga talaga ng pagkabuhay ni Jesus kasi naging makabuluhan ang ating pananampalataya because Jesus Christ was resurrected from the dead. Sabi mo nga, faith. Amen? Naniniwala ba kayo na darating ang panahon mayaman tayo lahat? Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Ako po, nag-umpisa ko, sabi ko nga sa inyo dati, naniniwala yung tinatawag na ngayon, meron kaming bahay sa subdivision. Hallelujah, maayos yung buhay natin. Ngayon, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng mga businesses kasi naniniwala mo tayo at sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga sa inyo, kahapon grabe, I was touched nung nandun kami sa nandun po kami sa Baguio. Kasi sabi niya, remember, grabe mga pastor pag sumigaw. Kaya nga naging yung ating pong aawitin after this message, ito po yung halos naging team song. Doon, biro nung sumisigaw ang mga pastor. Bakit mga kapatid? Kasi sinasabi po doon na si Elijah, mighty man of God, nakapagpapababa ng apoy. Kikinig pa ba kayo? Siya po ay propeta ng Diyos, nakakapagpatigil ng ulan. Grabe si Elijah. He was a mighty man of God. Pero tingin kayo sa akin, dumating sa punto niya na he was about to quit. Anong sabi niya? Lord, gusto ko nang mamatay. Mighty man of God. Sumusok ko siya kay Jezebel. Hallelujah. Pero anong ginawa ng Diyos? Tingin kayo sa akin. Hallelujah. Despite na medyo depressed si Elijah, disappointed si Elijah, dismayed si Elijah, ano ginawa ng Lord? Nagsugo siya ng raven. Nagpapakain sa kanya. Ngayon, ang ganda ng sagot doon sa preaching kasi siguro, hallelujah, okay pa ba? Kasi kayo dyan nga, kanina parang sisira yan Okay, balik tayo. Check. Okay, balik tayo. Okay, the Lord sent ng raven. Ang sabi ng pastor na yun, saan kaya kumukuha ng karne ang raven? Alam niyo po, ang sabi ng preachers, from the king's table. Ang mga raven pala nung, pag naghahanda sila ng piging, biglang may dumadakit doon sa mga karne na So in other word, yung karne na kinakain nila ay galing sa hapagkainan ng hari. Hallelujah. Amen? And the Lord provided. So ibig sabihin, mga kapatid, ang Lord ay gumagawa siya ng mga himala. Sabi nga ninyo, himala. He was a miracle working God. Amen? Hallelujah. Ngayon, balik tayo. Naniniwala ka imposible sa iyo. Pwede ba ang Lord gumamit ng ang mga unbelievers? Pwede po siya, mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Kasi yung aking magiging sasakyan ngayon ay hindi mo pinagpaguran, mga kapatid. Nakonect lang po ako kay Pastor Jerome.
si Pastor Jerome ay connected sa DSWD, connected siya sa Department of Agrarian Reform. Ngayon mga kapatid, kailangan nila ng facilitator or lecturer. Nakita nila na magaling magturo si Pastor Lito. Sabi ni Pastor Jerome, Pastor Lito, itatap ka namin. At dahil ikaw ang pupunta sa bawat kapitan ng bawat municipality para kausapin, kasi bawat kapitan may allotted na 5 million from the office of the president. Praise God. Kakausapin namin yung mga kapitan at i-explain namin kung paano ibababa sa mga maliliit na tao tulad ng mga magsasaka. Praise the Lord. At ako po ang gagawa na. Ang gagawin nila, siyempre nakamotor, siyempre haharap na sa matatas na tao. Sabi niya, Pastor Lito, ilalabas ka na bagong sasakyan. Kasi para pag humarap sa mayor, humarap sa kapitan, presentable si Pastor Lito. Ngayon, ang tanong, pinaghirapan ko ba? Hindi. Ang Diyos, He can make a way even if impossible sa tingin mo. Amen? Okay, palapakan niyo si Lord. Hallelujah. Huwag kayo mag-alala, makikita niyo po yan na ibang parada po dyan, mga kapatid. Bakit? Kasi kahit imposible, pag sinampalatayanan mo, mangyayari sa'yo. Pero kung hindi na buhay si Jesus, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Pangatlo, last one. Praise the Lord. Hallelujah. Basa tayo. Sabi niya, Christ, resurrection assured our faith. Kaya tiyak, ano man ang sinasampalatayanan mo, because Jesus Christ has been risen from the dead, tiyak ka na mangyayari ang sinasampalatayanan. Pangatlo, sabi niya, oo, at kami ay nasusumpungan mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na Kanya muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay, kung tunay nga na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. In English, sabi po dito, more than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead, hallelujah, are not raised. So dito mga kapatid, sinasabi ni Pablo na walang kwenta ang pagpapatutuo. Praise God. Tayo ko kay Sister Jordan, ni-remind ako. Sabi niya, Pastor Lito, matatapos na kayong March. Tama ba, March? Hindi pa tayo nakapag-evangelize kasi di ba nagsusuot tayo ng uniform, tapos umiikot tayo sa mga barangay. Actually, ang ating next target ay dyan po sa Amsik. Praise God. At matatapos sobrang busy tayo. Pero supposedly dapat monthly, ginagawa natin yan. Amen? Okay, balik tayo. Yung ating patutuo na yan, walang kabuluhan if Jesus Christ did not risen from the dead. Pero dahil nabuhay si Jesus sa mga patay, makabuluhan ang ating pagbabarangay na yan. Hallelujah. Praise the Lord. Yung makita lang tayo, at sabi ko nga, kasi mga kapatid, bali, magbubukas po tayo ng mineral water dito sa Hicksonville. At mayroon na po tayo sa Kutod. Magbubukas po tayo din ng mineral water sa Sabana, sa Kwayan. Hallelujah. So, ibig sabihin, bibili tayo ng mga pang-deliver, Sister Joy. Pero pagdating po sa evangelism, lahat ng mga equipment, ipapagamit ko na may mga karatula ang Panginoon para pag nag-iikot tayo, naka-uniform tayo, may mga nakikita silang mga pandila. Jesus is our healer, Jesus is our provider. So it speaks to the people. Amen? O sabi mo nga uli, I like that. Praise God. Hallelujah. Okay, next. Sabi niya, Christ resurrection authenticated our witnessing. Grabe. Kaya magpatuto tayo. Sino po ang nagdadala ng kaluluwa? Hallelujah. Yung inyong dinadala panatilihin natin, mga kapatid, dahil hindi lamang po sila first come, first go. Okay, sama po natin. Hallelujah. So the importance of Christ's resurrection sa tatlong bagay. Number one, it affirmed our preaching. Pangalawa, it assured our faith. And third, it authenticated our witnessing. Kasi kung si Jesus hindi nabuhay na maguli,
walang kabuluhan ang ating pangangaral, walang kabuluhan ang ating pananampalataya, walang kabuluhan ang ating pagpapatuto. Because Jesus Christ has been raised from the dead, makabuluhan ang ating preaching, makabuluhan ang ating pananampalataya, at makabuluhan ang ating patutuo. Sige po, tingnan po natin mga kapatid sa last verse. Tapos na po, makinig kayo ng mabuti. Sabi po ng 1 Corinthians 15:10. That of what? Sabi nga ninyo, that of what? Ang that of what, ano yung conclusion yan? Conclusion. Sabi ni Pablo, that of what sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sabi nga ninyo, biyaya. Biyaya. Sabi niya, ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalang kabuluhan. Malapis na nagpapagal kay sa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Sige, next slide. May mga salambuhin dyan, ini-emphasize ko lang. Tingin kayo dito sa screen para susundan nyo ko. But by the grace of God. Kaya it's all by the grace of God. I am what I am. So, yung salitang I am what I am. And His grace to me was not without effect. No. I work, sabi niyo, harder than all of them. Si Pablo kasi ang huling apostol na pinagpakitaan ng Lord. Sabi ni Pablo, I work harder than them. Ano lang tinutukoy na than them? Yung unang 12 apostol. Tama? Nakikinig pa rin po ba kayo? Sabi ni Pablo, nagtrabaho ako ng higit sa pagpapagal ng mga disipulo ng ating Panginoon Jesus. Pero sabi nito, yet not I, but the grace of God that was with me. Dandaan tayo ha, mga kapatid. The grace of God that was with me. Tingnan po natin ha, ang susunod na slide. Pag natanggap nyo ang biyaya ng Lord, proofs of Christ's resurrection. Kung natanggap nyo talaga, una, first, grace resided. Naintindihan niyo resided? Sabi niya, nananahan sa akin ang biyaya ni Lord. Lahat nasa biyaya ng Lord. Pangalawa, ano ang magiging proof? Personality regenerated. Tingin ha, tingin kayo mga musicians. May nagsiselfon pa rin dito, no, Sister Joy. Doon, meron pa nakikita nagsiselfon. Hallelujah. Okay, tingin kayo sa akin ha. Personality regenerated. Malalaman mo ang katunayan. Sabihin ninyong katunayan. So may katunayan ang pagkabuhay na maguli ng Lord. Ano ang katunayan? Hindi lamang ang biyaya na lalahan, kundi may buhay na binago. Tanungin mo ang katabi mo, talagang nagbago ka na ba? Yan ang problema eh. Praise God. Kasi sa susunod, Sister Joy, yung mga hindi totoong born again, hindi na natin patatayuin. Nagbigay lang po tayo ng grasya. Hallelujah. Ngayon, pero hindi habang buhay, they will take for granted. Kasi ngayon mga kapatid, sabi ko nga, si Brother Roque, observant yan eh. Si Brother Roque, observant yan. Na nakikiramdam yan. Alam niya mga nangyayari sa palibot. Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid, sabi ko nga, yung ministry ninyo, huwag nyo po ninyong baliwalain or i-take for granted kasi may posible na mawala sa inyo. Kasi ngayon pinapatayo kayong sumayaw, wala mo ng mga qualification. Kahit naninigarilyo ka, nagiinom ka, sige, patayuin natin. Pero hindi habang buhay ganun. Kasi iniisip natin na pag-i-involve sila sa ministry, magpayo lang. Pero ali eh. Are you in church? Kailangan magkakaroon tayo ng qualification. Kasi sabi ko nga, nung practice, sino nakatanda sa akin practice, ang sekreto ng anointing, kapag malilinis ang ating puso, maayos tayo na tumatayo sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Hindi natin kasi pwedeng mapagsinungalingan si Lord. Kaya mga kapatid, pangalawa, personality regenerated. May pagbabago, nagbabago ang buhay. At pangatlo, service
revitalized. Ibig sabihin ng revitalized, lalo kang masipag sa ministry. Lalo kang sige-sige sa ministry. Ang mga nakaranas na biyaya ng Lord, masisipag sa ministry. Amen. Hallelujah. Dito ang iba na pipilitan eh. Sabi ko nga, mga sumasayaw, ang dami. Pero bakit pagdating ng praise and worship konti? Kasi ang isa, ayoko sumayaw. Bawal sa ministry ang mga maarte. Ang ministry commitment, hindi ikaw mamimili. Pag kinailangan ka ng ministry, kailangan ka. Amen? Ako, tanungin niyo ako, pwede ba ako mamili? Pwede ba ako magsabi? Yung Sunday, ayoko muna mag-preach. Pwede ba yun? Pwede? Pwede ba? Hindi. Bakit? I am committed to preach. Na kahit may nararamdaman, kahit nahihirapan, kahit medyo pagod, because I am committed to preach. Kailangan ko mag-preach. Makanyan mo rin sa ministry. You are committed to na mag-base. Pag kailangan ka mag-base, dapat naandun ka. Pagod ka man, gutom ka man. Ganyan, kaya sabi ni Pablo, I work harder than them. Mas nagsipag ako kasi natanggap ko ang biyaya ni Lord. Amen? Tingin kayo mga laksers, tinatap po namin ang kayo sa mga ministry para lumago kayo. Kasi pag wala kayong ministry, hindi kayo lalago. Kaya tinatanong namin, anong gift mo? Dancer, singing, o kita mo kanina, ang daming mga back-up. Kaya lang kulang pa rin yung pagbaback up. Kasi pag ang back-up marami, dapat may alto, may soprano, may soprano naman. Hindi pare-parehas pa rin eh. Isa pa rin boses lumalabas eh. Hallelujah. Ang worship leader is normal. Hindi ko sinasabi mga back-up abnormal. Ang sinasabi ko, ang worship leader normal, ang mga back-up may nag-aalto, may nagsusoprano, may nagbabaho, may nag-ano. So dapat ganyan pag maramihan na. Kasi kanina, kahit marami kayo, iisa ang boses na lumalabas. Tama? Hallelujah. So ngayon, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, samantalin, habang nasa ministry kayo, i-enhance yung ang ministry. Halimbawa, ikaw kumakanta ka, mag-aral ka ng doon sa ano. Gagawin mo yan. Ang mga naglalaro, kaya pinupost ko yung video eh. Ang video, pakinggan mo kung paano pumapalo ang drummer. Pakinggan ang nagbi-bass kung paano niya nilalaro ang bass. Pakinggan ang nagigitara kung paano niya kinikilit ang gitara. Pakinggan ang mga nag-iisa pang nagigitara kung paano niya ini-strum ang gitara. Enhance yourself. Ang mga sumasayaw, praise God. I-enhance nyo na kung medyo nakita mo sa video na matigas ang praise God, matigas ang katawan ko. Medyo lambot-lambutan mo naman. You have to assess yourself. Tama? Amen. Akin mo naman. Nakikita nyo na. Di ba may mamamaya sa YouTube? Nakikita mo naman. Hallelujah. Tingnan nyo, i-evaluate mo ang sarili mo. Praise God. Tama ba, Sister Joy? Halimbawa si Michelle, nakita niya kanyang sarili na medyo kailangan ko siguro magpaparlor kasi para ba yung buhok ko hindi. Okay ka mo, nagpaunat ang buhok. You have to enhance yourself. Tama? Tama ba? Dati, ang English ko sobrang kabisaya. Praise the Lord. Anong ginawa ko? Nag-aral ako ng English Sufficiency. Ngayon kahit pa paano, sumasablay man kaunti, pero nakakapag-English na ako, tama? Nakakapagbasa na ako ng tama. Bakit? I have to enhance kasi trabaho ko mag-preach. Amen. Amen. O, kita nyo. So, yung mga video na yan, ina-upload yan. Panoorin mo ang sarili mo. Praise God. Sabi ko, yung unang sayaw nila, Sister Joy, mga seryoso ka lang, humingiti. Parang mga galit, praise the Lord. Gano'n sila. O, kailangan dagdagan ng ano, medyo may humingiti, pero hindi sabay-sabay. May mga bagay-bagay na dapat tayong iayos. Tama? Yung praise and worship natin, ina-upload ko yan. Sabi nga ng iba, mabuti pa, hindi ka masyadong binabas. Ikaw, nagre-respeto lang yung mga nanonood sa Facebook sa akin. Kaya hindi sila nag-ano ng negatibong comment. Pero ang totoo talaga, kung magpapabas ako, grabe, uulalin ako ng bus.
Tama? Kita mo ang drum kanina, nasa timing. Timing talaga. Timing na timing. Ang nagbibis din. Sabi ko ng mga kanta, halimbawa, Come Holy Spirit, alam mo kung saan sila papasok? Hindi yung come. Spirit. Doon na, hindi na nababanggit yung come. Kagagaling din. Amen? Pero tingin kayo sa akin, church. Ang challenge ko lang po kayo, mahalin nyo na po ang inyong ministry. Enhance yourself para sa tuwing ginagawa mo pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, painam ng painam, pa-develop tayo ng pa-develop. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya, mga kapatid, grace resided, personality regenerated, and service revitalized. Kung saan ka man nakatuka, you are called on that ministry. Sabi mo, you are committed. Hallelujah. Amen? Committed tayo. Hindi pwede yung gusto mo, kung kailan mo gusto sumayaw, sasayaw ka, kung kailan mo gusto kumanta, doon ka kakanta, kung kailan mo gusto tumugtog, doon ka tutugtog. You are committed. Doon sa ginawa mo na kahit may nararamdaman ka, masama ang pagkaramdam mo, napaka-busy mo, because I am committed to do it, gawin natin, mga kapatid. Tingin kayo sa akin, hindi po madali ang ministry. Yan, may isasakripisyo kang oras, may isasakripisyo kang trabaho, at minsan ang sarili mo, hindi malalayo na minsan napapagalitan ka. Tama ba, Sister Joy? Nakukulit ka, praise God. At parang it seems na parang hindi ganun kadali ang ministry. Pero if you are committed on that particular ministry, para masasabi mo, tell them to us part, ikaw, Panginoon, ang aking paglilingkuran. Amen? Okay, meron pa po ba? Last slide. Hallelujah. So, Christ's resurrection is very, very important sa ating mga buhay. Amen? O, sige po, tayo lahat. Hallelujah. Tanda po natin,